Hello, good day to you. This is Dr. Amihan, your humble servant in health in a northern part of Antique. Kumusta kamo? I hope ara kamo sa maayo nga kahimtangan. Pagkaistoryahan aton subong about sa vaccination sang aton nga kabataan since nagsugod na si last month sang October. So damo aton mga kabataan subong nga dapat mapa-vaccine kay para ina sa protection against sa COVID-19 kag preparation ina for the incoming limited face-to-face maybe next year amo nang plano sang Department of Health naton. So pero damo pagyapon sang aton nga mga ginikanan daw hindi pa mapavaccinate kay damo ka pamangkot sa aton kung safe bala o hindi. Habal ko gani sa mga ginikanan, safe man ina ang novel COVID-19 vaccine para sa kabataan naton kay para prevention ina. Okay? Sa titok damo man side effect, amo nang hambal nila, oo, may mga side effect pero mga minor man lang na kag tama ka mild. Pero nabalitaan na mundok may mga side effect about sa puso. Okay. So, pagkaistoryahan nato na karon kay amo na ang pinaka-importante nga bagay nga damo hindi gusto magpa-vaccine because sa side effect sa heart. Okay. So, istoryahan ta karon. Ang side effect sa heart amo nang ginatawag sa ang side effect sa puso nga secondary sa COVID-19 vaccine nga nagakatabo sa iban nga nasyon amo ina yang ginatawag nga myocarditis. Ang myocarditis is inflammation sang muscle sang puso, sang korason, meaning sa maskulo. Tapos may ara man na isa ka pagid inflammation ang ginatawag nga pericarditis. Inflammation ina sang pericardium or pericardial sac sa puso, meaning amo ning puso ang tissue nga nagaputos sa puso, ang unod nga nagaputos sa puso amo na ginatawag nga pericardium. Kung magbanog ina, pericarditis ang tawag. No karon kung kombinasyon sa duha, myopericarditis, gabanog ng maskulo sa puso mo, gabanog pagid ang putos. Amo na ginatawag nga myopericarditis. So, damo ina kausa. Ang kalabanan nga kausa sina is infection, mga bacteria, viruses, mga fungus mo, parasite, pwede man gani mga environmental factors such as mga radiation, pwede makakonsina sang amo na nga kondisyon, pwede man ang mga heavy metals, meaning to si mga poisoning bala. So, pwede makakausa sang ginatawag naton nga myocarditis, pericarditis, kag myopericarditis. So, ang isa nga sa subong nga panahon, ang isa nga ginakulbaan sang ginikanan naton, ang kausa sang myocarditis nga side effect sang novel COVID vaccine. So, ang ginahambal ko sa ila, may ara maging nga side effect ka muna, pero tama ka rare. Talagsahon lang ina. Kalabanan ng side effects ng vaccine, sang novel COVID vaccine, kung ma-injectionan ka, gabanog lang na ang parte nga ma-injectionan ka, gasakit, kung kaysa hilanaton ka, gaplanakit kalawasan mo, galuya matiyag mo, fatigue, amo man lang na, why naman gawa, grabe nga side effect. Okay? Kag ang myocarditis o ang sakit sa puso nga secondary sa vaccine nga injection, common ina sa mga lalaki nga nakabaton sang vaccine, nagaedad 17 years old hasta sa lapit 30 anyos na. Kag nagaguha ina 2 to 7 days after makabaton ka sang vaccine, sang novel COVID-19 vaccine. Pero dasig man lang na saya makarecover, way manggawa sa nagkalamatay sina.
no? Within 28 days kalabanan sina even sa Amerika kag sa Europe naga-recover man lang ang tawo nga or ang kabataan nga na-injeksyonan nga may side effect sang COVID-19 vaccine nga may side effect nga myocarditis nagaayo man lang nagaayad way man na nagalalagid, no? So ang pamangkot ano ang mga simptomas? Okay, ang simptomas sina siyempre kung sa puso may chest pain nga ginatawag sa chest pain. Ang chest pain sina nagasakit iladughan tapos nagadlagan ko na kung kaysa sa liog, kung kaysa sa left shoulder kung kaysa sa left arm na amo na ang mga sakit ginatawag ina ang mga referred pain nga sa masakit nga sa puso. Okay? Kag ang iban sina may ara nga nagalipong tanda, nagatumba, ginatawag namon nga syncope or fainting spells, lahat. May amo man na nga mga ginabatsyag, may ara man iban nga nagakuda-kuda ilaya tagipusoon, nagapalpitate sanda, nagadasig ang laga, naga-abnormal ang dalagan sa puso. Sometimes nagadasig, sometimes nagahinay. Ginatawag naton nga abnormal rhythm. Ang tawag sina. Kung kaysa may ara man na iya nga tawo nga kung may myocarditis, may ara man sila kung kaisa may fever, may mga joint pains, planakit kalawasan, may ara nga mga nagabanog ilasiki, ina iya mga late stages na sang complication na sang myocarditis nga na may heart failure na bala. So nagabanog ila yung siki, nagabanog ila nga siya, nagabanog ila mga facial swelling or puffiness ang tawag sina. May ara man iban nga kung may pericarditis ka, ang sakit kung kaysa nagasabat sa likod tapos nagadula ina kung ang tao nagabangon ka mag-lean forward mag-amo na nagadula ng iyaya nga sakit sa tagipusoon kung may pericarditis or myopericarditis ginatawag. Okay? So amo na kalabanan ang mga simptomas. Kag makita mo na nga luya tanda, fatigue, dasig na sila kapuyon kung maglakat, kung magdalagan, dasig lang kapuyon, kung mag-exercise, ginakapuy dayon, o magsaka lang ganit sa danan, ginakapuy dayon. Na amo na may mga sakit sa tagipusoon. Pero bantayan mo man na base ang sakit man bala, ang kausa si hapo sa baga man bala, dapat amo na ang mapadoktor kagid para mabalaan mo. Okay? So ano ang mga ginatawag sina nga komplikasyon sang masakit sang tagipusoon nga myocarditis, pericarditis kag myopericarditis. Ang mga komplikasyon sina isa sina heart failure, no? Nagapalyar imo puso, amo na nga nagapalamanog imo kalawasan. Tapos ang iban pagid nga side effect nga complication sina is dasig at pitik sa tagipusoon ginatawag naton nga abnormal rhythm. So rapid ang heartbeat nila, no? Ang iban may ara nga nagakalipong lang, ang iban nagaka-stroke, naga-heart attack kay naguba na ang tagipusoon because nadunot na bala ang ilay nga maskulo sa puso. Amo na naga-heart failure tanda. Iban naga-stroke, kaya iban naga-throw up imbulay, no? Naga-throw up imbulay or thrombus halin sa puso pakadto sa brain. So gaka-stroke sila. Or ang iban naga-sudden cardiac death, nagakalamatay man gulpi lang. Amo nang mga komplikasyon sina. So ano naman ang karon ang ginatawag nga paano ma-identify through sa laboratory. Okay. So kung magpa-check up ka sa doktor o sa ospital, may i-request na sa imo. So ang isa nga gina-request nila ang CBC, ginalantaw na kung may mga infection ka, kung may mga allergies ka, pwede makita man na sa CBC. Now, karon gina-x-rayhan ka pag gina para malantaw ang imo shape sang puso mo kung naga-enlarge na or nagabahol, no? Nagadako, makita na. Ano pagid? Ma-request ka pagid ECG because para makita kung may mga hypertrophy, kung nagadamol ang imo muscle sang heart, makita man na. Kag makita man na kung may mga low voltage ECG, especially kung may pericarditis ka, kag may accompanied nga pericardial effusion, meaning may tubig imo tagipusoon na.
pwede na mag-low voltage ECG, or pwede man na may mga ischemia, mga bara. Kung may myocarditis ka, pwede man na nga ang may bara siya. Or isa sina, pwede man niya nga ang dalagan sa puso mo makita na kung abnormal ang rhythm. May time na nga dasig, na nga sobra 100, 120, nagadasig sa may arang nagahinay, tapos nagagulpi dasig. Na makita man na iya sa ECG mo. No? Aside pagid, ano pagid gina-request ng iban? Yes, oo. Cardiac markers, biomarkers. Just for example, ang imo mga BNP, cardiac BNP, ang imo nga troponin I kag troponin T, makita na da kung nagaguba ang musculosa tagipusoon mo kag kung may mga bara, makita na da sa biomarkers. Pwede man nga mag-request sila sang C-reactive protein, pwede man ang erythrocyte sedimentation rate, gina-request man nila para makita kung anong extent sang inflammation. Okay? So, ano pagid ang gina-request para sa may mga tao nga may sakit sa tagipusoon? Myocarditis, pericarditis, myopericarditis, anong gina-request? Ultrasound sa puso, ginatawag naton nga 2D echo. So makita mo dira kung may arang abnormal wall motion, mahina mag-contract in mo tagipusoon, makita na da. Kag makita man na da kung may mga bara, no? Makita man na da kung may mga thrombus sa sulod sa tagipusoon mo, may nagabilog nga blood clot, makita na da. Makita man na kung may mga infection sa sulod in a form of endocarditis ang ara sa igatubo sa imo nga balbula. Makita man na daya ang flow sa dugo, may color ina, may pula, may yellow, na depende na, may mga color na. Makita man na da kung ang chamber sa puso mo, ang wala kang tuo, left atrium, right atrium, left ventricle, right ventricle, makita man na da, no? Sa 2D echo nga ginatawag. Ano pagid ang makita? Ang kuan pagid ang kadamulon sang imo maskulo makita man. Kag makita man da kung ang balbula mo kipot, ang ginatawag nato na stenosis. Kag makita man da kung ang balbula mo halog, bahol, ginatawag naton nga regurgitation. Amo na mga example dira sa 2D echo nga ano makita mo. So ano pagid ang isa nga gina-request? Yes, MRI, cardiac magnetic resonance imaging. Pwede na da ginalantaw. Makita na da ang sulod, halos kumpleto makita ang sulod sa tagipusoon mo. Ano pagid pero tama na nakamahal. May isa pagid nga ginalantaw, gina-request ang doktor kung tama na gid ka, kung gusto nila mag-biopsy. Tinatawag naton nga endomyocardial biopsy. Paagi ina sa cardiac catheterization. So meaning may tubo nga gamay, igulo nila na di sa vein sa liog mo, pakadto sa puso, or pwede man di nga halin sa hita, gina sa veins, ginagulo na pasaka to sa tagipusoon. Kag pag-abot to, ginalantaw nila na makuha na sila to kusog sa muscles mo, ginabiopsy sa sulod, ginatawag nga endomyocardial biopsy, para ma-identify kung anong gini ang kausa sa myocarditis mo. Because ang endomyocardial biopsy, amo ina ang gold standard, definite ina to diagnose myocarditis. Okay? So, makadto naman kita karon sa pagpamulong. Ano ang bulong nga ginahatag sina? For example, myocarditis. So, depende ina sa kausa. Kung ang kausa viral infection, so, mahatag man antiviral. Kung ang kausa bacteria, mahatag man antibacterial nga bulong, antibiotics. Karon kung ang kausa autoimmune diseases as lupus or nga SLE, so ang ginahatag sina anti-inflammatory drugs man or immunomodulator drugs in a form of immunoglobulins, intravenous immunoglobulins. Ang intravenous immunoglobulins ginahatag ina para mapanaba ang immune reaction naton sa lawas. So kung magnubo ang immune response, ang immune reaction sa lawas ang inflammation magnaba man na. So meaning ang damage sa tagipusoon mo magnaba man. Manubo man siya kung makontrol ang inflammation through the giving of intravenous immunoglobulins. Pwede man niya kung may pericarditis ka,
ang para mapanaba ang inflammation sa putos sang kuan. Kaya ang pericarditis inflammation ina sa putos sang maskulo mo, ginahatagan sang anti-inflammatory drugs in a form of pwede man nga NSAIDs or steroids. Ang NSAIDs amo nang non-steroidal anti-inflammatory drug in a form of imo mga indomethacin na ang imo pwede ka man kahatag aspirin, pwede ka man kahatag sang steroids or corticosteroids in a form of prednisone. Maamo na bala anti-inflammatory drugs. As what I've said, colchicine pwede man. No? Ihatag mo man da. Sa myocarditis, amo man na. Pwede ka man kahatag para magdaba ang inflammation. Ano pa gid? For example, may complication nga pericardial effusion, secondary sa pericarditis mo or secondary sa myopericarditis mo. So, di bala, amo ni tagipusoon ta, no? Amo ni tagipusoon ta gali, amo ni ang putos. In between sa tagipusoon mo kag ang pericardial sac mo, pericardium, may pericardial space na ginatawag. May tubig na nga gamay normally. Pero kung may inflammation sa pericardium kag ang myocarditis mo may ara, inflammation, kung kaisa ginasudlan ina sang tubig nga damo, may tubig naga-form dira nga nagdamo. So kung ma-form na ang tubig nga damo da, maipit na ang puso, hindi siya makapump mayad kaya naipit siya sa tubig. So ano ginaobra da? Ginatuslok ina sa mga doktor, sa mga surgeon, kag ginasuyupan ang sobra nga tubig da para ang puso mo makakontract todo. So ginasuyop ng tubig or kung kaisa ginaoperahan na ginabutangan pericardial window, ginapagwa ng mga na dira or ang tubig nga sobra dira. Secondary sa infection, secondary sa autoimmune disease na kag secondary man sa mga tama, infection kag mga autoimmune disease nga makakausa sina or pwede mga ni trauma makakausa man da. Mabungguan ka, blunt injury, halimbawa mga salakyan da o ano, nabungguan ka nga hindi ka mapatay pero nag-inflame imo puso kag ang pericardium nag-inflame, pwede makaproduce tubig dira. No? Secondary sa blunt injury, pwede man. So, amo ina ang mga ang treatment dira sa mga masakit nga myocarditis, pericarditis, kag myopericarditis kung ikombinar mo ang duha nga masakit. Kay ina, pwede gina magpasible nga may pericarditis ka at the same time may myopericarditis ka, myocarditis secondary sa COVID nga infection. Okay? So, mapangkot kita karon nga gina-recommend magyapon ang vaccine bisan may side effect sa puso. Because gina-recommend gyapon na kay base sa pagtulunan sa study sa iban nga lugar, sa iban nga countries, nakita ina nga ang side effects ng vaccine tama ka rare kag tama ka gamay lang nga kakalatabo. Hindi ina common. Pero kung hindi ka magpabaksin kag ma-infect ka sang SARS-CoV-2, magka-COVID ka, ang tsansa mo magmasakit sa myocarditis, pericarditis, or myopericarditis, dako ang tsansa nga magmasakit ka sina. Kung ma-infection ka sa COVID, kag kung COVID ang kausa, SARS-CoV-2 ang kausa sang sakit sa tagipusoon, tama ka grabe kag kalala. Malala siya. I-compare mo ang pericarditis, myocarditis, kag myopericarditis nga makuha mo sa vaccine. Kay ginambal ko kag ina, nagadula man lang na kung bulong within 28 days.
damo ang nagasurvive. Sina. Pero kung ang kausa gani iya SARS-CoV-2, damo gakalamatay sa myocarditis, secondary to SARS-CoV-2. Pericarditis, damo ang nagkalamatay, secondary sa SARS-CoV-2. Myopericarditis, damo ang nagkalamatay, secondary sa SARS-CoV-2 versus sa vaccine nga kausa sang sakit sa tagipusoon. So in short, mapa-vaccine kita kag ang kabataan mo para ma-decrease ang disease severity, hospitalization, and death secondary to COVID. Okay? So, this is Dr. Amihan once again, ang inyo kubos nga manugbulong dyan sa pandan. Wishing you the best of everything. Good luck and God bless. See you.